DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Maraming salamat po, Justice. Si Sam Martires po ito ng Ombudsman. Thank you sa inyo pong endorsement, Justice. Sa inyong lingkod ay patuloy na nagpupugay sa inyo dyan sa Ombudsman, sa inyong napakahusay na pagtatrabaho at sa mga walang sinisino po ninyong mga opisyales na kapag ka sumasablay at may mga anomalya at palsong ginawa ay hindi ninyo pinaliligtas. Thank you, Justice. Henry Uri here. Thank you. Sa ngalan po ni Lakay Deo Macalma, patuloy pa tayong humahalili sa kanyang programa. And I'll be with you all the way down till 10 in the morning. Kumusta kayo? Kayo ba'y nakapanood ng hearing kahapon ng Committee on Environment and Natural Resources at Climate Change and Local Government sa Senado? Without further ado, ang atin pong kakausapin ngayong umaga ay ang kalihim mismo ng Department of Natural Environment and Natural Resources sapagkat siya ho'y humarap sa pagdinig ng Senado kahapon tungkol ho doon sa pagkakaroon ng resort dyan po sa Chocolate Hill sa Bohol. Pero may mga, of course, na-discuss din po dyan yung kalagay ng iba't ibang mga reserve areas ng atin pong mga kalupaan sa bansa. Kanya ngayon naalamin natin kung ano ang estado nito at saka makinig pala kayo. Yung mga baka hindi nyo na naiintindihan ang kapangyarihan ng ECC o Environmental Compliance Certificate. Ating ipauunawa rin po sa inyo yan kasama ang ating kalihim. Narito na si Secretary Tony Yulo Loizaga ng Department of Environment and Natural Resources. Secretary, pleasant morning. Good morning po, Sir Henry. Alright, una sa tigit sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. Alam ko, you're so busy, walang humpay ang inyong pagtatrabaho, pero naharap ninyo kami. Unang tanong, Secretary, yung ECC muna, siguro maipaintindi muna natin sa ating mga kababayan. Ano ba itong ECC at bakit kailangan ito at ano ang importansya ho nito? Salamat po, Sir Henry, sa tanong. No? Ang ECC ay isang tinatawag na planning tool. No? Ito po ay nakukuha sa Environment Management Bureau ng DNR at ito po ay nagsisimbolize ng yung development po na ginagawa ninyo or paggagawin ninyo ay naka-environmentally sound yung paggawa ninyo at yung plano ninyo. So, kailangan po, bago mag-construct, kailangan po kumuha muna sa ECC. Sa isang opo. Hindi po naka-construct na po kayo tapos hahabulin. Ito po yung sitwasyon na hinaharap po namin ngayon sa DNR kasi po may mga lapses man, may mga building permit na nabigyan na wala pang ECC. Sinasabi po namin mahalaga sa environmental protection, especially po sa protected areas na yung tinatawag na multiple use zone, na kumuha po ng environmental compliance. Ito po ay sertifikasyon na ang itatayong negosyo ay hindi makasisira sa halip makatutulong pa sa pangangalaga ng inang kalikasan. Opo, sir. Opo, sir. Ganun nga po. Pero sino ho ba ang required na kumuha nito? Lahat bang establishmento o meron lamang certain category
o laki ng negosyo na kailangan pong kumuha nito? Oo, Secretary? Lahat po, Oo. opo, sir, Medyo naggagarbled, medyo nagpuputol-putol. Malo, baka po pwede nating paki-reestablish yung connection natin kay Secretary. Secretary, you there? Oo, paki-reestablish lang. Greg, nagpuputol-putol sa Secretary. Pakitawagan lang uli ng konti, ha? Kasi important. Nasa Viber na ba siya? Oo. Secretary? Opo po. Oo. Sir, can you hear me now po? I can hear you, ma'am. Medyo nagkakaroon lang ng gap in between your statement. Pero ulitin natin. So sabi ninyo, lahat ng mga negosyo, maliit man o malaki, dapat may ECC. Sir, meron pong threshold na tinatawag, no? Threshold na tinatawag. Sa mga resort po, for example, kailangan po may 10 rooms na po kayo. Kailangan po. Ako, pakiano mo na siguro, Luisa, sa regular line na lang. Kindly please. Ma'am, we will re-establish our connection lang po, ha. Medyo nagpuputol-putol. Maganda po yung inyong dinidiscuss na all about ECC, ano ho. Ikukuha lang ho namin, ipipinuhin lang namin yung aming connection sa inyo. Alright, so mga kababayan, huwag kayong bibitaw sapagkat para maintindihan ninyo, kahit hindi ho tayo negosyante, wala pa tayong itinatayo o na itatayong negosyo, chances are, mga mamaya, bigla tayo makaisip magtayo ng negosyo o baka yung inyong mga kapitbahay dyan, no? Yung inyong mga katabing mga establishmento riyan ay hindi pala ECC compliance, ano ho, magkakaproblema tayo riyan. At saka ang susunod nating itatanong, kasi, okay, andyan na ba sa Secretary uli? Secretary? Yes po, sir. Ayan, opo. May binabanggit kayo na ang mga establishmento may threshold lang yung dapat kumuha ng ECC. Sir, dito po sa mga resort, no, yung tinatawag natin. So, kung may 10 rooms po kayo, kailangan pong kumuha ng ECC. Okay. At ngayon, ginagawa po namin, for example, sa Siargao ngayon, no? Sa Siargao, ang dami na pong mga resorts na hindi po, wala pong permiso, wala pong ECC. Minsan, hindi po rin maayos yung lahat, no? Kasi yung Siargao ay napaka-popular na resort. Ang nangyari po sa Boracay, ganun, no? Basta umusbong na lang yung mga resort at kailangan i-walk back, no, ni President Digong dati. So, sa Siargao po, ang ginagawa po ng DNR ngayon, kinanvas po namin lahat. Initially, nung dumating po ako, mga 1,100 na establishmento ang nabilang namin sa Siargao. Sa 1,100, halos 900 ay wala pong ECC. Naku po. So, ang nangyayari po dyan, syempre po, kailangan po maghanap buhay. Hindi po namin intensyon na pigilin, no, yung hanap buhay ng tao. Kailangan din may livelihood at may enterprise ng tao. So, po namin, okay, kailangan po ninyong mag-register para sa ECC, mag-apply. At hindi po ito natural na process, no? Dito hindi po yung dapat na proseso, dapat bago po itayo, andyan ang nakikita namin ngayon, ang reality on the ground, and that's why po mahalaga yung hearing kahapon. Kasi po yung batas at yung implementing rules ay kailangan ng i-review against the reality, no, na nangyayari dito sa ground. So, dapat may amendments at meron po kaming sinasuggest amendments. Opo. So case ng Siargao, talaga po nag-comply yung iba. So case ng Siargao, mga 500
ang nagpa-register na. So hinahabol pa namin yung mga 400 na hindi pa nag-register, at in the future cases sa Siargao. Ang talagang kailangan talaga, protected area ang Siargao, landscape and seascape, malaki po yan. Kailangan pong kumuha ng ECC. Okay. Pero, Secretary, kagaya niyan, sabi ninyo maraming hindi pa nakakakuha ng ECC, nakakapag-comply ng ECC dyan sa Siargao. Paano sila kukuha at sa madalalong madaling panahon na may issuehan sila? Gaano ba kabilis? Ganun ba kabilis mag-issue ng ECC? So ang ginawa po ito po yung isang innovation na ginawa ng region, no? Ng region ng DNR. Gumawa po kami ng help desk, 2, at gumawa po kami ng tinatawag na DNR on wheels. So may bus po yan. May bus po kami na umiikot at iniisa-isa po namin ang establishmento at pwede po kayong mag-register doon at mag-apply ng ECC. Tapos po, expedite po na yan kasi digital ang processing namin ng mga ECC doon. No? So, yun po, innovation na for Siargao. Secretary, yan bang ECC, paano ka mai-issuehan yan? Ano ang kailangan mong patunayan? Ano ang kailangan mong ipakita? Ano ang kailangan sa pag in-evaluate ka ng mga taga-DNR? Ano ang dapat makikita sa negosyo mo para masabing compliance ka? So, kailangan po yung buong plano. So, kung subdivision po yan o kung establishment po yan, yung lahat ng mga plano, yung building plans, yung kung saan po kukuha ng tubig, kung paano ma-discharge yung tubig, basta lahat po ng plano ng business po kailangan i-submit. At ano po yung impact nung ginagawa, pre-prepare ho yan kasi ng mga tinatawag na environmental planners. So, ang ginagawa po nila, nag-a-analyze po sila sa impact nitong isang establishmento na ito at sinasabi nila na for this, we will do something to mitigate yung particular impact ng establishmentong yon. So, kailangan po binabalanse ang submission na lahat po ng environmental impact ay ginagawang lamparaan. At nagpapadala rin kayo ng mga tauhan ninyo sa isang establishmento to conduct investigation and evaluation. Yes, sir. So, may conference po yan, tinatawag po, tapos may public hearing pa po yan. So, hindi ho pala basta-basta at mabilis at madaling makakuha ng ECC? Hindi po madali, pero ito po yung kailangan. Ito po yung batas rin. So, kung hindi po tayo mag-submit sa proseso, ang environmental protection po natin ay hindi po magawa-gawa. Alin ang dapat mauna, Secretary? Yung business permit mula sa Office of the Mayor o itong ECC? Mabibigyan ka ba ng business permit kung wala kang ECC o vice versa? Sa reality po, nangyayari po yan ngayon. Ang ay dapat kumuha ECC bago biging permit. Yung pagkatapos ng saka pa sila, of course, mag-a-apply ng business permit sa lokal, no? So, sa amin po, ECC po muna. ECC muna. And therefore, pag walang naipakitang ECC, hindi sila ma-i-issuehan ng business permit? Ito po dapat sana ang proseso. Pero yun na nga, kanin nyo, kagaya nung sa Siargao, napakarami pala ng walang ECC. What about Boracay? Binabanggit nyo, marami rin ng walang ECC riyan? Well, ang nangyari po sa Boracay, because of the efforts of President Digong, talaga pong nag-comply ang halos lahat, no? Pero sa amin po, sa pag-uusap po namin kay DOT Secretary Cristina Frasco, kay Secretary Benher Abalos, siyempre po, yung extreme case na ginawa po, yung shutdown sa Boracay, para iayusin lahat, at yung may kailangan i-permit, kailangan mag-submit sa ECC process, talagang pinagawa. Mahirap pong gawin yan, pero nagawa po ni President Digong.
Secretary, ako'y tatalon ako ng kaunti. Napag-usapan natin yung paglilinis ng Boracay. Pinalinis din ng dating Pangulo itong Manila Bay. Pero ang masistiho nito, 5 years na, 2019, 2024 na, hindi pa ho rin mapanliguan dahil sa mataas po yung tinatawag na coliform. Kumusta po ang ECC nitong mga establishmentong nakapaligid sa Manila Bay? Talaga pong sinisikap nila po mag-comply dun sa ECC conditions nila. Pero binibisita rin po namin sila, minomonitor po namin, at kung may findings ang water quality, talaga pong ini-enforce namin. No? So, cease and desist, kung extreme, notice of violation ang una, tapos tinatawag po namin yan, technical conference, ayusin ninyo, kung hindi po maayos sa panahon na agreed upon, cease and desist. Apo, dito ho ba sa paligid ng Manila Bay, lalo dito sa May Roas Boulevard area, marami bang mga establishmento rito ho na critical, baka masara dahil sa walang ECC o hindi nagko-comply? Based on your monitoring, sumusunod ba sila? Kumusta yung mga sewage system nila? Alam niyo po, kasi po yung Manila Bay Rehabilitation Plan ay may sewage treatment plant na na-install na dito po sa mga area sa Manila Bay. Mas madali pong mag-comply na yung mga businesses doon. However, sa Henry, no, ang alam po natin ganito, may mga nagli-leak pa, okay, na mga lumang pipes into the water na talagang tinatrace po sana dati ng DNR, DPWH, kung saan pa talaga may mga pipes na nagli-leak. Ito po yung mga historical na talagang lumang-luma na at may dyan ay hindi mahanap. Talagang nagdilik pa rin, no? So that's the reality we're facing. Sa mga bagong establishmento, of course, those that are the big establishments there, talaga pong compliance ang hinahanap namin. So monitoring is very strict sa mga yon. Alright. Yung mga naglilik na ito yung mga matatandang mga establishmento. It doesn't necessarily mean government or private institution or businesses. Sir Henry, ito po yung lumang infrastructure na lay out over the years na talaga pong wala pong plano. Po dapat, di ba, mga plano. Pero walang plano ito, so hindi po mahanap-hanap technically at may nagdilig pa. Ito po yung isang challenge talaga sa Manila Bay. Ang concern po namin talaga, kung may iba pang establishmento or iba pang gagawin sa Bay, hindi po makomply ng DNR at ang 13 agencies, no, na mandato ng Supreme Court para linisin at rehabilitating yung Manila Bay, hindi po magawa-gawa yan. No? So, ginagawa po namin ngayon ay dalawa sa DNR. Tinitignan po namin ang environmental compliance ng lahat. No? Number 1. Number 2, of course, nag-i-implement po kami ng rehab plan. Mga STP po, marami pa pong gagawin dito sa area ng Manila Bay at sa may konting Pasig, no, River. Tsaka po ngayon, ginagawa po ng UP, Marine Science Institute, ang tinatawag na Cumulative Impact Assessment. Ang cumulative impact, ibig sabihin ho yun, sa lahat-lahat na nandiyan ngayon at yung pinaplano pa na malagay sa Manila Bay, ano po yung total impact niyan sa mandato ng Supreme Court. So, ang duty po ng DNR, kasi po kami yung lead agency, ay sabihin po sa publiko at sa mga cooperating agencies, ano pa dapat ang gawin para ma-rehabilitate according to the Supreme Court decision. Alright. Matagal man, dahan-dahan, unti-unti, utay-utay, we will get there. Sabi nga Secretary Yulo, medyo mahirap at dahil talagang very challenging itong kalalagayan natin ng paglilinis, lalo na nitong ating mga baybaing dagat, specifically itong ating Manila Bay. Secretary, puntahan ko na yung isang pagkakapatawag sa inyo ng DN ng Committee on Environment. Itong sa Bohol, yung Captain's Peak. Ano ang talagang natuklasan ninyo rito at anong estado na ngayon nitong itinayong resort na ito sa pagitan nitong mga
talampas dito sa Bohol? Okay po. The first thing po, Sir Henry, is ang Bohol, Chocolate Hills, no, ay 13,900 hectares more or less. Ang na-discover po namin sa pag-imbestiga, sa 13,900 hectares, 13,500, about 13,500 ay alienable and disposable land. Ano pong sabihin niyan? Matituluhan po yan. Okay? Pwede pong ititulo yung 13,500. Sabay po ng ilang hills. Marami pong hills ay nasa alienable and disposable. Ito po ay dulot ng history ng area, no? Mula po ng 1920s hanggang ngayon, at talaga pong inustisa po namin yan, no? At na-discover po namin na alienable and disposable ang 13,500. Yung mga 400 ay classified timberland. No? So, in 2018, na-enroll po yan sa Inay Pass natin, no? So, naging protected area, legislated. Sa 2018 din, kumuha ng isang Protected Area Management Board clearance, kasi yun po yung board na ginawa rin ng batas, ang Captain's Peak. May titulo po ang Captain's Peak. 3 po ang titulo niya. Anyway, sa pag-investigate po namin, medyo nag-construct po sila ng isang swimming pool, hindi po dun sa pina-approve nilang resolution. So in other words, may gulo pa yung construction period nila, no? Pero wala pong ECC ang Captain's Peak. Okay. Yung titulo lang muna. Yung Captain's Peak, nagkatitulo ho ba ito bago madeklarang protected areas ito? Ang na-discover po namin, 2007, nagkatitulo po siya. 2007. In other words, may titulo na siya bago pa na-declare na protected areas. Opo. Oo. At yun po yung ini-explain ko kahapon sa mga honorable senators, no? May tinatawag kasi prior right, Sir Henry. Oo. So kine-clear yan na protected area, may mga nagkatitulo na dati. Pero so kailangan for the sake of educating our public, pag ikaw ay nakapagpatitulo na prior to the declaration of protected areas, kagaya nitong sa Captain Peak, sa 2007 nagkapagkaptitulo, 2018 na deklara, pwede mo bang patayuan yan ng establishmento? At kung patatayuan mo, anong requirements ng batas? Opo. So dito po pumapasok ko lang yung importansya ng ECC. Oo. Kasi protected area na po siya, may mga standards and guidelines yan kung ano ang pwedeng mapatayo sa loob ng isang protected area. Iba-ibang class protected area kasi po tayo, no? Pero here in Chocolate Hills, may specific na hindi pwedeng tapyasin. Ang hills mismo, no? Ang nangyari po sa previous years, from the time even before nagka-Inay Pass law tayo, may mga establishments na ginalaw talaga yung Chocolate Hills mismo, yung hills mismo. At ayun po ay ini-inventaryo po namin ngayon kasi marami pong hills tayo, over 1,000. So paano nga po yan kung naitayo na naririra na mahuna ng malaki na yung mga negosyante, talagang hundred of millions na marahil yung ginastos ng iba pagkatapakahirap tayuan ng ganyan mga establishmento ang kabundukan. Paano mangyayari po nito? Dahil ba sa paglabag sa batas, tuluyan na silang isasara at ipagbabawal ang kanilang negosyo? Hindi lang po yung Captain's Peak, doon sa iba pa. Based po yan sa gravity at sa impact na ginawa nila sa environment. So, sa amin po, may criteria yan, especially in Captain's Peak case, na natapya yung mga hills na in his area. Medyo mahirap po sigurong maka-open sila uli, no? So tinitingnan pa rin po namin
Ang concern po rin namin ay yung mga empleyado. Mm-mm. So, ang ginawa po namin, kasi nung pumunta po ako, may nagrepresenta na, of course, from the group of employees. Ilang empleyado ho ang apektado? 16 po, 16. Okay. So, ang sabi po namin, okay, we will, of course, right away, in-enroll po namin sila sa DOLE Tupad, no? Kasi ayaw po namin na, of course, nagdidepend lang sila sa araw-araw sa LGU. Mm-mm. Pero DOLE Tupad, may program po ang DOLE. Kung yun or pasagan, nawawalan po ng trabaho ganito. Aha. So na-enroll na po namin sila. Of course, that also has a period of time na matatapos na yung coverage nila. No? So by that time, we hope na mare-resolve na itong issue na ito one way or another. We're still investigating environmental impact. Mhm. Sabi ko lang, hindi na po namin sa area namin pong ibang mga swimming pool area, etc. Okay. So talaga pong inuusisan namin ngayon kung nasa ECC database po yan ng DNR. Okay. So yung mga empleyadong apektado ay tutulungan naman ninyo together with DOLE. Opo. Okay. Opo. So ang sinasabi ninyo ngayon, itong Captain's Peak Resort na ito sa Bohol, mahihirapan na makapag-operate ulit dahil masyadong sa gravity ng kanilang violations, matindi yung pagkakatapyas dun sa hills. Yun po ang initial namin na assessment. So, tinitingnan pa rin namin ngayon kung anong mga ibang violations kasi po hindi lang po yung pagkawala ng ECC. Kung meron po kayong dinodraw na tubig, no? For example, walang permit naman ang well na yon, may penalty rin po yon. Saan po dinidischarge ang tubig kapag may resort? May penalty rin ho yun kasi kailangan may permit rin ho yung pagka-discharge. Mm-hmm. So, ito po yung mga environmental impact on the water, on the geology, na tinitingnan po namin. And kung sana sinabit po sila sa proseso, nagsabit po sila sa proseso, naagapan ang huyan, no? At, Alright. Secretary, kumusta ang iba pang mga protected areas? At tutukuyin ko na yung Mount Apo. Yung Mount Apo ba ay marami rin mga establishmento na nakakarating sa inyo batay sa reklamo ng mga nakakakita na may mga naitayo dyan kahit protected areas yung ibang mga lugar? Opo, sir. So sa Mount Apo po, 96 ang recorded establishment po namin. Sa 96 po, 3, no, yung dalawang geothermal ng Energy Development Corporation at isang Aboitiz Water Company. Mm-hmm. Kompleto po. May ECC, may PAMBI clearance, may SAPA, yung tinatawag na Special Agreement sa Protected Area. Mm-hmm. Kompleto po sila. May 6 po na medyo inaayos pero nag-submit po sila sa proseso. At ang karamihan po, unfortunately, mga 53, walang ECC, walang PAMBI clearance. No? So, ang tinitingnan po namin ngayon, paano na ngayon ito? Ang sanang ini-explain po namin kahapon is when an area is declared as a protected area, kuminsan, may mga komunidad na nandiyan dyan. No? Mm-hmm. In the case of Mount Apo, ang Kapatagan, ang area na medyo maraming tao at maraming resort, ay in-establish as a political unit, no? In the 1970s pa. So talaga pong may barangay, may lahat po ng mga local government representation nandyan sa Kapatagan. So talagang isang komunidad sila, isang settlement sila. Mm-hmm. Nung na-declare po yan na protected area, andun na po sila. So, ang hanap buhay po nila, etc., kung agriculture man yan, kung resort man yan, some of those have been there for decades. Oo. For decades. So,
ang hinahabol na po namin ngayon is okay, ang ini-establish po namin kung kailan kayo na establish at kung paano po ang mga permits ninyo, etc. Bine-verify po namin ngayon. So yung 53 na establishment, yun po ang priority po namin ngayon na ini-investigate po namin. Namapa po namin na lahat. Importante rin po 96%. Oo. Yeah, Secretary. Po. Aha. Secretary, ano ang kuwan? Ano ang compromising na po pwedeng magamit yung protected areas na makapagnegosyo naman yung mga nakakuha ng titulo? Sir, ganito po, no? Each of the protected areas have to submit a protected area management plan. So, under that protected area management plan, tinitingnan kung anong area ay tinatawag na multiple use zone. Tapos kung anong area ang strict protection zone, no, na hindi pwedeng magpatayo ng maski ano. Ang nangyari po nung dineclare nga in-enroll na itong mga areas na ito in 2018, gumawa po sila ng kanilang plano. Yung na-enroll, no. At sinabit po yan sa DNR, nagka-consultation within the local, etc., balik-balik, hanggang ito na po yung na-adapt na plano ng Protected Area Management Board. Ang isa pong habol namin ngayon, sana, Sir Henry, is representation sa Protected Area Management Board ay kailangan i-strengthen ang technical and scientific representation. Tsaka po, ang sabi po namin ni Sec. Benher at ni Sec. Cristina Frasco, kailangan po nandiyan ang national government in the representation sa board ng protected area. Kasi po ang nangyayari, kung minsan, lahat po ng mga barangay captain, of course, marami po sila. Correct. Majority vote po ito sa PAMBI, no? Majority vote. So kung minsan po may napapasa na mga resolution, of course, very local ang concern. Hindi po always na yung environment and protection ang priority nito. Understand na kailangan po ng livelihood. In fact, isa pang inyong hinihiling sa Senado, kung di ako nagkakamali, ay magkaroon ng Environmental Protection and Enforcement Bureau, yung EPEB. Ano ho ang importansya nito? Bakit kailangan nating merong ganito? Sir, wala pong enforcement capacity. So, ang kailangan po namin gawin kapag may nakikita pa namin violation at kung bordering on criminal na, we need to go to the court. We always need to go to the court. No? So, kung wala kayong quasi-judicial function. We don't have, sir. We don't have. So ngayon po, ang enforcement namin ay isang unit na maliit. Nako. Talaga pong kailangan i-establish as a bureau. Otherwise po, mahihirapan talaga ang enforcement function ng DNR. Although may mga bantay gubat kayo, pero I understand, para mga voluntaryo lang ito, Secretary, tama ba? Kung minsan supported by the local government. Actually po sa Mount Apo, may isang magandang example sa local government na cooperation. Sa Mount Apo, may mga 200 na forest guards for the Philippine Eagle protection na talaga pong sinusuportahan ng LGU. So apart from the DNR personnel, may additional na 200. Kung maayos sana yung relationship sa LGU, pwede pong i-template ito, no? I-replicate ito sa mga na 200 forest guards, rangers, no, are there, specifically for Philippine Eagle Foundation, para maprotektahan ang Philippine Eagle. Pero kung may EPEB na tayo, magiging parang attached agency na ninyo ito, national government in nature. Yes po, at ilang beses na po namin trinayan. May mga bills po sa Senate at sa House. Medyo hindi po gumagalaw. Sana po in this case, hapon, at least mabigyan pong attention at itong mga bills na pending po to get environmental enforcement.
we have been talking to Sec Boying the Bulletin po, especially to establish also a task force na pwedeng gamitin sa environmental crime. Aho. Ano ang inyong advice doon sa mga establishmento na nasa mga protected areas na baka, alam naman nila marahil Secretary Loizaga, kung meron silang violation, kung ACC compliant sila. Pero just in case may mga itinatago sila mga violations and wala silang ECC, what is your advice? Advice po, Sir Henry, please, lumapit na po kayo sa regional del PNR. Oo. Kausapin na po ninyo. Kasi po, we understand the need to make a living, no? Yung hanap buhay po natin. Importante rin na the local economy is very vibrant. Pero po, environmental protection is what will make all businesses sustainable. So, we need to understand na ang katubigan, ang tubig, ang air quality, ang soil quality cannot be taken for granted. At yung compliance po, hindi pwedeng i-compromise yan. Opo. Lumapit na po sila Aha. sa DNR sa regional. Doon sa Bohol, may mga mananagot ba kayong tauhan sa regional level o sa provincial level? Sa lingwahe natin may gugulong ba o matatanggal sa posisyon? Tinitignan po namin ngayon at in-identify po namin yung mga tauhan po ng DNR na involved po dito sa proseso na nangyari from the beginning at kung ano ang sanctions na pwedeng gawin. Alright. Sec, last question na lang. Mayroon lang dito mga ipinapatanong na samantalahin daw ang pagkakataon. Sec, ano ang guidelines ninyo ano ang guidelines ng DNR sa pagtatayo ng mga commercial poultry and piggery, lalo sa mga probinsya? Pagkat may mga question din, pakitanong naman, din sa lugar namin ay may mga commercial poultry na nasa gitna ng kabahayan. Okay po. So, kailangan pong alamin sino pong nauuna dyan at kung anong zoning ang local government, ang binigay ng local government sa area na yan. Kasi may mga zoning at mga land use plan po ang lokal. So, may mga areas na in-establish sila for this kind of activity at sa residential, dapat separate yun, no? Apo. Hindi pwede pagsabay-sabay yan. So, ang advice po ako po sa kanila is go to the local government, look at the land use plan, itanong po rin anong zoning ba ito. Okay? At sa mga poultry operations, may mga standards of operation po yan. Meron po yan ang DNR. So, lumapit po sila sa Regional Executive Director para po maayos-ayos ang kondisyon ng area nila. At meron tao po doon sa regional office na talagang tinitignan ang mga establishmento na ganito. Pero kung ang nauna po ay residente o residential areas, hindi na po, talagang matagal na yan, may mga nakatira, hindi na pwedeng i-convert into agricultural para lang matayuan. Dapat po, pero nasa poder po talaga ng local government yan ang zoning. No, so mahalaga pong intindihan nila ano yung land use plan ng lokal at ano pong zoning ang ginawa po dito sa area na tinatayuan po nila ng bahay nila. Oo. Kasi dapat hindi po nakahalo-halo po yan. Pero yung ECC dapat nasusunod at compliance sila. Kailangan ng poultry ng ECC, walang exception po yan. Kailangan po. Ang iniisip ko ngayon, kung mayroon po silang katabing ganon, patanong po nila, nasaan ang environmental compliance? Oo. Kasi ang issue yung langaw at saka yung baho opo. So pagka talagang mabaho at malangaw, hindi ECC compliance yan. Sir Henry, if they can give us the details sa text na lang po sa akin, pabigyan po namin ngayon yan. Sige. Alright. Sige po. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sumasaludo sa inyo pong patuloy na pangangalaga at pagmamahal sa ating inang kalikasan. Salamat po Sir Henry at sa suporta at we're always here po to take any questions sa inyo. Okay, salamat po. Si Secretary Tony Yulo Loizaga ng Department of Environment and Natural Resources, nalinaw na natin yung mga protected areas. Kung kayo'y nakapagpatitulo
sa panahon na hindi pa nadideclare na protected areas yung inyong lugar, tapos biglang gusto ninyong patayuan ngayong protected areas na yan, kinakailangan kayo ay compliant sa lahat ng requisitos ng batas, patakaran ng Department of Environment and Natural Resources. Hindi kayo po pwedeng basta-basta na lamang magtatayo sa kagustuhan ninyo na magkaroon ng negosyo. Ano pa man, naiintindihan natin yan, negosyo yan. Kailangan ninyo yan, kailangan ng tao ang kabuhayan, pero may mga sinusunod din tayong batas. May mga patakaran din tayong dapat ay i-comply para patuloy na mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Hindi po pwedeng manaig ang ating kagustuhan sa anumang bagay. Kanya nga tayo may gobyerno eh. Otherwise, magiging banana republic na tayo. Hindi po pwedeng kanya-kanya. Dapat mayroon tayong gobyerno at ang isang trabaho ng gobyerno is to regulate, i-regula, i-organisa. Hindi po pwedeng kanya-kanya. Magkakagulo tayo pagka nagkaganyan at kanya-kanya tayo ng kilos at galaw. Hindi tayo susunod sa batas. So malinaw, sa panayam natin kay Secretary Lizaga, maging environmental compliance tayo sa anumang itatayo nating establishmento. Damdamin Bayan. We have 12 minutes bago mag-alas 9 ng umaga. Ako po si Henry Uri, isang alam po nila kay Deo Macalma, na ngayon ay nagpapahinga lamang at mamaya ay makakasama ko na si Sister L. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Champion, gawang fearless na General Andre Dizon at saka itong si General Lucas, parang gusto ko nang pabalikin sa Metro Manila eh. Bakit naman? Parang gusto ko nang pag-jack-impuin sa pagiging NCRPO chief eh. Dato mga kaibigan kong dalawang itong general parang ayaw ko nang masyadong naiinitan sa Bicol at saka dyan sa Calabarzon ay, ganun ba? Parang gusto ko nang papuntahin Papuntahin dito dito. pag-jack-impuin ko na lang kung sino po pwedeng General Marbil, pwede mo pag-jack-impuin mo itong mga makigisig at magigiting na regional director na ito. Pwede ba yung jock and boy? Pareho magaling eh. Wala kang itulak kabig eh. Wala kang itapon eh. Walang katapon-tapon dito eh. Kita mo. Talaga ito si General Dizon eh. Ayaw nga. Aba, isipin mo, nagpadala talaga ng laing eh. Alam Na siya, napakasarap eh. Kaya nga sinasabi ko Oo. sa'yo, alam mo, masarap yun. Alam mo kung bakit? Hindi na Pinangat mabiro, tawag hindi. sa amin noon. Ha? Pinangat. Hindi Masarap na mabiro yun. talaga ito. Pero General, si Police Brigadier General Andre Dizon, siya ho na may regional director lang ng Region 5. Yes. At siya ay gintong parangal awardee for most outstanding regional director of the Philippine National Wow. Police. Congratulations, Oo. General Sir. Parang Marhay yan na aga. parang si General Kenneth Lucas yan na walang takas kay General Lucas. Gusto ko yung mga pataglay mo dyan eh, no? Yung mga kaibigan Kulang na, natin. pwede ka talagang tumakbong mayor. Hindi, alam mo itong mga pulis, hindi, ito sapagkat napakahirap ng trabaho ng mga ito eh. Napakaligalig ng mga kriminal ngayon. Kaya Ay, itong mga ito totoo ka dapat dyan eh. sinusuportahan natin. Kaya mga sir, saludo. Kayo mag-iingat palagi ha. At pag-asbart, paggagarutihin ninyo at Sa garuti. pasayawin ninyo sa balay ang mga matitigas ang ulo mga kriminal dyan eh. Pasayawin lang. Hindi ko naman sinabing patamaan. Hindi ko sinabing patamaan. Baka Grabe mamaya- ka naman. Pasayawin lang. Pasayawin lang. Pero eto nabati natin si General Dizon. Ay shoutout din natin ang kanyang secretary, si Ma'am Elsa ng Regional Office ng Police Region 5. At ito naman partner, yung mga nagbit-bit batiin natin. Si PCPL Margarito Merida, ayan, Diyos marahay na aga, mabalo sa pagdala ng Pinangat at saka Bicol Express. Ay, ang sarap. syempre naman. Si ang aking kaibigan ding Intel Chief ng Region 4, si Colonel Kabatingan, na kaibigan natin. Colonel, Hello po. magandang umaga sa inyo ha. Salamat. At ito yung mga kababayan ko pa kanina, Oo. Ninong, samantalahin ko na, si Alejo Arjun, RMFB, and Urbano Rael, maray na aga. Mga taga-albay sila. Ayun. Ayan. Diyos maray na aga po. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig Good morning, sa atin. Sister L. Happy birthday kay Vanji Villanueva, galing kay Kuya Willie Relador. At nakikiramay sa pamilya ni dating Customs Deputy Commissioner Julita Singson Manahan sa kanyang pagpanaw kahapon, April 3, sa edad na 91 years old. Ito ang pakikiramay po sa kanyang pamilya at
Ito kasi ay ina ni Customs Collector Mimel Talusan at ni Immigration Director Jun Manahana. Yan, nakikiramay tayo riyan sa mga Our ito. condolences po. Alrighty, we have a minute before 9 in the morning. Now, cash naman tayo. Cash basis naman tayo. Puro tayo credit eh. Oh, credit is good. But, We need cash. Ayan. Kaya dito muna tayo sa ating mas malakas promo na asaan yan? Na Dorata 6th Avenue. Yan dyan sa may Caloocan. sa Kankalo. Nadyan si RH number 6, Sherwin Alfaro. Tall, dark, and Dark. never Joke. mind. P. Sherwin. Che, good morning. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aba, ay sana naman. Tapos na ba, Sherwin? Nakasaklang ka pa ba sa trono o nakababa ka na? Hoy, mukhang nakababa na. Phobia na ako sa'yo. Alam mo, tinitingnan ko muna sa Zoom kasi baka mamaya kung ano-ano. Makabagong Barangay 53. 53. Yo, naririyan ka. Sherwin. Ito yan kung merong bagong Pilipinas, may makabagong barangay. Yan ang makabagong barangay 53. Dito yan sa Caloocan City, kung saan malakasan na naabutan natin na nakatutok sa DZRH itong tindahan na ito. Dahil nung dumaan tayo dito sa number 154 sa barangay 53 zone 5, dinig natin na bukod sa hino ng huni Huni ng kalapate. huni ng mga lovebird. Aba. Ang dami nilang alagang Ibon lovebird. na. Ang gaganda pa. Ang ganda ng ibon, no? Imakulada, Gusto ko yung Oo. kulay na yun. Makulada. Ang ganda. Ano ba mga lovebird? ano mga pangalan ng ibon na yan? Ano na? Anong pangalan ng kanilang ibon? Ano pangalan ng mga ibon niyo? Wala na mga pangalan, mga lovebird lang naman yan. Saka, Oo. At napakaswerte natin dahil si Bossing, dito si Bossing ang ating winner ngayong umaga, si Bossing Gilbert Montemayor po. Kala ko si Vic Soto. Ilan ang kwan? Meron bang 4 na ibon diyan? Mahigit. Pwede bang Lovebird niyo. pwede bang Siguro aabot po siya ng mga 40 piraso po dapat. Kwentang pare. Ano kasi kada king. Pero yung pinaka Ayan, mga alaga nila. yan. Mga parot. Pero yung pinakamaganda, Sherwin, yung pinakamagandang ibon, ang isa pangalanan ka mo ng D. Ang Anong pangalan? D. Gilbert Montemayor. Yung ibon daw. Hindi. Yung ibon, yung mga pangalan, mga ibon namin, pero mga aso. hindi, bibigyan kita ng pangalan. Yung pinakamaganda, Mga aso. yung 4 na pinakamagandang ibon, pangalanan mo ng D. Yung isa Z, yung isa R, yung isa H. DZRH yan. Gusto ko pagbalik diyan, hahanapin ko pagbalik namin diyan, hahanapin ko si D at saka si R at saka si Z at saka si H, ha. Hindi po, Sir Henry. Yan. Ayun. Kilala ka ni Kuya Kita Gilbert. mo naman, ha. Ang hirap pangalanan ng mga lovebird. Yan, pwede na si D yan, green na yan. Si D. Okay, doon. Ikaw ay aming binabautismohan bilang letter D ang pangalan. Sino? Naman si R. Z muna, Z. DZ. Ikaw, ngayong araw ay aming pinapangalan ng Z. Yan. Ito to. Di ba? Nasaan si R? Ayan si R. At Yan. si R. Yan. Papakitang gili. Kita mo, ha? Ngayong araw, ikaw ay aming binabautismohan sa pangalan ng R. Si Z. Ayan si H. Si Z. Si H. Ayan si H. Ngayon, ikaw pinapangalanan bilang si H. Sino sila? Ay na ritual. Sino sila ngayon? Si D, C, R,
H. Oh. Kasi, ayos ba? Talagang pahirapan mo ako. Oh, alam mo, Bishop pa Amparo. Hindi mo na sinabing obispo ka na. Nagbinyag ako ng lovebird. Oo. May lisensya ka ba para magbinyag? Grabe, Henry, mag-aalaga nila to for... Ilan taon na kayo nag-aalaga nito? So actually, meron ng mga pandemic pa lang po. Since pandemic. Pandemic. Dahil pandemic, na-aliw sila sa pag-aalaga ng mga lovebird. Kilala ba niya kamag-anak ba niya si Austin Magsino? Ano yung sa Austin Magsino? Oo. wala po. Parang Thank you. Yung dati namin kasamahan dito, Kuya Gilbert. Kaano niya si Bossing Vic Soto? Malayo pong kamag-anak. Sige na, bigyan mo na ng pera. Bigyan mo na ng pera. Tignan mo na natin. Asan yung ano mo? Saan ka nanonood nakikinig? Ayun yung radyo niya. Oh, wow. Radyo na. Radyo na? Radyo pa. Cellphone pa. Ayan. Ibang klase rin, di ba? Oo, dahil sino paborito mga announcer pag umaga? Siyempre si Deo Calma po. Si Deo Macalma. Kasi wala na sila si Sir Henry po, sa si Sister L. Thank you. Ayos. Thank you. Ano paborito mong programa tuwing umaga? Damdaming Bayan po. Damdaming Ayun. Bayan, meron kang 1,000 pesos! Ayos, Maraming palakpakan. Salamat po sa GTRH. Lalo na po kay Sir Henry at kay Sister L po. Thank you po. Dahil, Congratulations, artistahin ka Kuya. naman. Yan, Henry, artistahin ko. Mukha ni Bossing Vic, mukha ni Austin Magsino. Lalo natin pagwagwapuhin. Lalo kang gagwapo kapag suot mo ang Deezer Ace t-shirt. Ayun. Susunod ko na po yung DCI's t-shirt po. Nabigay ko ni Sir Henry. Bigyan mo ng 2 sakong bigas. At syempre, ito na. Pagkabigat-bigat na Deezer Ace grocery. At talaga hindi makapaghintay. Gusto ko agad gumapo. Susuot na. Ay, susuot na eh. Gusto pang mas gumapo eh. Ayan. Ayun! Tamo. Pogi. Saktong-sakto kay Kuya. Diba? Ano feeling? Masaya dahil nalalo po ako po yung napili dito sa aming barangay na DCI. Sinanay sasaya sa'yo dahil meron kang grocery bag mula sa Deezer Ace. Maraming salamat po sa grocery package na binigay na DCI po. Pero mahal pangluto ng bigas. Thank you. Ayos. Talaga, di ba? Kahit tanghali, meron ka ng pangluto. At sa mga kababayan natin na gusto rin manalo ng 1,000 pesos at groceries mula sa Deezer H, tumutok lang, baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H. Mas malakas promo hours number 6. Magbabay ka na kay Magbabay ka na kay DZRH naman. Magbabay ka kay DCRH. Pakita mo nga. Nawala na. DZRH. Hindi mo natanda kung sino-sino yan. Sige, sabihin mo sa amin ngayon natatanda mo sila. Ito si D. Si Z, yan. Yung puti, si R. Yung dilaw, si H. Yan. Sige. Nagpapakitang gilas na sila. Pilipinas, Sir H. Ako naman, Sir Win Batal. Tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Kita mo, ha? Nakabinyag pa kayo ng ibon Nakabinyag na pa wala tayo. sa oras. Hindi na makakalimutan ng mga taga-Caloocan yung mga ibon na yan. Sabi niyo, uy, punta tayo doon ng ibon. Kay DCRH. Nagsasalita yun. Nagbabalita yun. Kung gusto niyo makakita ng ibong nagbabalita, pumunta kayo sa number Barangay 53 sa Caloocan. Nandiyan kila Kuya Gilbert. Hanapin ninyo si Kuya Gilbert. Gilbert Soto. Hindi Soto. Di ba? Hey! Thank you. Samantala, si anong pangalan nito? Naku, malambot na balita ito. May isa pa tayong palangkuan. May isa pala tayo partner na pakikiramayan. Alam ko kilala ninyo ito. At ito yung naging announcer din namin dito sa DCRH sa katawagang Mang Porong. Si Tata LP Kuna ay sumakabilang buhay na po. Kinuha na rin siya ni Lord, si Mang Porong. At ang kanyang labi ay nasa Heritage Memorial Park. Diyan sa Heritage Memorial Park, April 6 to 8, Saturday to Monday,
magkakaroon po ng mga daily novena at saka ng prayer po dyan sa naturang punerarya. Pakikiramay po, condolence sa pamilya po ng Kuna dyan sa Maynila. Alright. Samantala, sa Malacanang, Damdamin Bayan. si Pangulong Bongbong Marcos po ay pinahahanapan na ng solusyon ng matinding traffic sa Metro Manila. Si RH number 14, Leth Narciso. Leth! Henry, Sister L, patuloy ang paghahanap ng paraan ng pamahalaan para matugunan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Sa katunayan, kabilang sa napag-usapan sa isinagawang full cabinet meeting sa Malacanang kahapon, ang tungkol sa solusyon sa lumalalang traffic congestion sa Kamaynilaan. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang ito sa mga usaping tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang ilalahad ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa press briefing sa palasyo ngayong araw ang kabuuan ng detalye sa pagpupulong. Matatandaang nanguna sa listahan ng worst traffic in the world ang Metro Manila noong 2023. Base sa 2023 TomTom Traffic Index, umaabot sa average na 25 minutes and 30 seconds ang pagmamaneho ng 10 kilometro sa Metro Manila. Sinaya naman ng mga eksperto na nasa 3.5 billion pesos kada araw ang nawawalang kita ng bansa dahil sa kaliwat ka ng trapiko sa mga lansangan sa Metro Manila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Leth. Samantala, Update naman tayo mula sa MMD. Okay, wait lang. Okay, sa may EDSA busway. Sasakyan ng Metropolitan Manila Development Authority, LTFRB. Huli. Aba, bakit? Sa operasyon LTFRB ang nahuli? Oo, sasakyan ng MMDA at LTFRB ang nahuli sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation dyan sa may EDSA busway. Bakit naman sila pumasok? Bawal, di ba bawal? Sino ba? Si Edgel? Oo, Edgel! Edgel. Ano nangyari? Henry at Sister L, hinarang ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ito yung dating IACT. Ngayong umaga, itong dalawang bus ng MMDA na dumaan sa EDSA Carousel dito sa bahagi ng Cubao sa Quezon City. Bahagi ang mga ito nang hindi bababa sa 15 sasakyang na huling pasaway sa paggamit ng EDSA Carousel sa bilang ng ilang naka-red plate gaya ng Government Service Vehicle na LTFRB, PNP, AFP, BFP at ilang barangay, maging mga ambulansya, pero wala namang labang pasyente. Pero nagdahilan pa ang driver ng MMDA Service Vehicle kanina sapagkat pwede umano silang dumaan sa busway. Batay sa memorandum na inilabas ni Transportation Secretary Jaime Bautista, gusto lang hindi nagkaunawaan itong mga tauhan ng SAIC at MMDA dahil ang parehong memo o sulat ni Bautista na naka-address kay MMDA Chairman Attorney Don Artes ay nakapaskil pa o nakapost sa Facebook page ng SAIC. Nakalagay sa listahan ng mga pwedeng dumaan sa busway, and I quote, service vehicles performing their duties for the busway project including but not limited to construction, security, janitorial, and maintenance services within the EDSA busway. And of course, gayon pa man hindi bumenta itong excuse ng mga bus o driver ng bus dahil hindi naman tatao o nakadeploy sa EDSA busway ang mga empleyado. Bus yan, bus ng MMDA at saka shuttle. Shuttle. Ang excuse dapat ay yung mga tataong personnel doon sa EDSA busway, ibig sabihin enforcers or janitorial services. Pero dahil sila yung mga papunta doon sa opisina ng MMDA, ibig sabihin hindi sila tatao sa busway, hindi sila excused. Hindi bumenta sa SAIC. Tinikitan pa rin sila ng tauhan ng SAIC, tulan ng Land Transportation Office. Tuloy-tuloy yung panguhuli ng SAIC dito. Pinakahuli itong Toyota Hilux na may marking ng PNP, isang shuttle bus ng Bureau of Fire Protection, at yung ambulance, bakit dumaan ng walang raw yun? Saan po baka susundo naman, nagmamadali? Alam mo, Henry at Sister L, marami doon sa 15 nahuli o hindi bababa sa 15 ay mga ambulansya. Dahil nga naman noong unang announcement, di ba natatandaan nyo, pwede yung ambulansya. Kaya lang, nadiskubre na yung ilan sa mga ito, marami sa mga ito, walang mga lamang pasyente. Yung iba, may mga kargang equipment lang. Yung isa naman, kanina, yung driver ng ambulansya, nung chinek ng SAIC, ang kanyang lisensya, non-professional na,
pang tricycle pa. Hindi hindi pang highway. Kaya na nga. Tinamaan ng kabag talaga itong mga ito. Kahit ambulansya ka Henry at Sister L ay i-check ka pa rin. Lang sa ngayon, kung meron kang siyempre in emergency situation na pasyente, ikay palalampasin. So dapat may communicate din sa ating mga barangay at mga may emergency vehicle na hindi porket kayo yung rescue marking, ay excuse na. Yung PNP, bakit yung PNP hindi rin pinatawad? Ang BFP Henry shuttle din, ganoon din, shuttle service yung dumaan kanina. Puro service pala ito. Kasi kung lang yan, in discharge of their duty, kung talagang kailangan sa construction, so, ang janitorial. Yung magpe-perform ng kanilang, yung mga na-on duty during that time na dumaan sila dyan sa busway. Siguro to summarize, sa mga pwedeng dumaan lang dito, ay yung mga may kargan na kukoy kay ambulansya o rescue unit, ikaw ay dapat may kargan na sa emergency situation. Pangalawa, kung ikaw naman ay government service vehicle, dapat yung sakay mo ay naka-deploy mismo dito sa EDSA carousel. Or janitorial services. Plus, syempre may plus dyan, yung mga exempted gaya ng presidente, ikalawang pangulo, yung Senate President, Speaker of the House, PNP at Chief. Chief Justice. PNP Chief, yung mga yon, yung limang yon lang pala, in particular, yun lang limang yon, pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, ang pwedeng dumaan. Kasi yung PNP at AFP Chief, may mga ano naman yan eh. May mga, kumbaga may mga... May hagad. Yung may mga blinker. May escort yung mga yan. O di bale, sabihin mo na lang sa kanila, magbuo sila ng Viber group, baka hindi sila nagkakausap-usap. Mag-usap sila. Okay. Pero yun importante, in the end, tatigitan na rin naman at hindi na nagtatigas yung mga driver ng MMDA. Last pa rin mula sa EDSA Carousel, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H, ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin Bayan. Iyan naman ang tama. Let's enforce the law without fear or favor. Hindi po pwedeng... Mahirap ang may pinapabura. Aba, tsaka hindi kayo magiging magandang ehemplo sa amin, sa ibang mga mamamayan natin gusto rin dumaan dyan na wala naman pulang plaka at hindi naman mark vehicle ang dala. At hindi naman talaga kayo kabilang po doon sa authorized na dumaan. So kung hindi po kayo authorized para iwas abala, huwag tayong dumaan. Maigi yan kasi pwede nang ikatwiro na ba, teka muna, kung yun ng government vehicle, hindi pinalalampas kayo pa ba? Pare-pareho lang tayong... Walang sinasantuho. Madali naman yan kung ako sa mga kung ako sa mga gustong dumaan dyan. Sumakay kayo sa bus. Ba't di kayo sumakay sa carousel bus? Nagmamadali pala kayo, di sumakay kayo sa carousel bus. Di ba? Ang galing mo talaga doon. Gusto nyo pala dumaan dyan. Gusto hindi na lang kayo sumakay sa bus. Kayo sa carousel bus. Ang daling solusyon pinapahirapan nyo ang sarili ninyo. Hindi ba, Teacher Rachel? Si Teacher Rachel Balonso ng taga saan kaya ito dito sa Pilipinas? Pero siya ay teacher sa... 26 years old and teacher siya sa Yoder Bilingual Academy sa Taoyuan. Taiwan. Dali ba tayo riyan? Oo naman. Sa Taoyuan? Ay, hindi tayo doon nagpunta. Hindi ba tayo doon nagpunta? Pero may nawala sa Taiwan. Rachel, good morning! Good morning po. Good morning po, Sir Henry. Good morning po. Ang ganda ng ngiti ni Teacher Rachel. Saan ka ba dito sa Pilipinas? From Bicol po sa Sorsogon. Oy, kababayan pala kita. Diyos maray na aga sa imo, Teacher Rachel. Diyos maray na aga po. Kayo nang bahala mag-friends sa isa't isa. Ragon ini, mga Bicolana. Kaya pala pareho kayong magayon. Magayon. Ilang taong ka lang teacher dyan sa Taiwan? Bali, magto 2 years pa lang po. Tapos, nandito na po ako since 2019. Factory worker po ako dati. Pero teacher ka talaga dito? Teacher ka talaga dito. Graduate ka ng teacher. Opo. Yung lugar mo ba, malapit doon sa, ano ba yun? Yung pinangyarihan ng sentro ng Lindol? Epicenter. Sa Hualien. Medyo may kalayuan po. Mga 5 to 6 hours po yung layo. Medyo malayo naman. Pero, kumusta yung Teacher Rachel, yung pag-uga na naramdaman mo dyan sa inyong area nung nangyari itong lindol? At kumusta ang sitwasyon dyan Ikaw ngayon? ba'y mula sa iyong kinaupuan, ikaw ba ay dinala mula Batanes hanggang Hulo?
Hindi naman po. Bali, ang nangyari po kasi noon, pumasok po ako ng mga around 7:50 a.m. Tapos, supposed to be po, papasok na ako noon ng classroom. Mga 7:58 po, palabas pa lang po ako ng pintuan. Bigla pong umuga. Medyo mild pa lang naman po siya. Tapos maya-maya po, lumakas na ng lumakas. Tapos nakahawak lang po ako noon sa may pader. Yung lakas, kung hindi ka, ibig sabihin yung lakas na yun, kung hindi ka nakahawak sa pader, matutumba ka? Ay, opo, matutumba ka po malakas talaga. yun. Hindi ko nga po alam kung gagapang ako or tatakbo ako palabas. Wow. Kasi ang lakas po talaga. Oo. Ay, grabe. Teka muna, kung ganyan ang naranasan mo sa 5 to 6 hours away from the center, di talagang di hamak kaya pala yung mga building doon humilig ano. Yung lugar mo wala namang mga building na humilig, mga MRT bridge na natungkab, wala naman. Dito po sa Taoyuan po, sa may area ko po mismo, wala pa ako nabalitaan na may natumba pong building. Pero po sa Taipei, madami po talaga, pati po yung MRT station po doon. Naputol po. Kaya hindi po nag-ooperate ngayon yung MRT. Oo. Grabe. Parang kuwan yan kung partner, kung ang lugar mo, kung baga dito sa Metro Manila, ay di kung 5 to 6 hours, kuwan yan, Pangasinan, Manila, distansya niyan, parang ganun. O sa Bicol, siguro, mga Santa Elena, Manila, yan ang distansya niyan, ano ha? Medyo... Tama ba? Hindi, malayo pa. Malayo pa. Oo, baka Albay. Albay, Manila. Sige na nga. Hindi, joke lang. Masyado na malayo pag Albay. Hindi, pero kumusta ang ating mga kapwa OFW riyan, kagaya mo, yung mga nadoon sa Taipei mismo, ano ang balita sa kanila? Yung yung friend ko pong teacher doon sa Taipei, so far po okay naman po sila. Medyo kinakabahan pa rin po kasi after po ng May na earthquake, meron pa rin po kaming naramdaman na aftershocks. Madami po talaga yung aftershocks, mga 20 pa po mahigit. Mga mild lang po na earthquake yung naramdaman namin. So far, okay naman po sila at stable naman na po yung kalagayan nila. At wala naman pong nasaktan. Pero kumusta yung trabaho ninyo, Teacher Rachel? Hindi ba affect? Wala bang mga suspension? Kasi syempre marami mga building ang nag-crack dyan. May mga building na sa Taipei, may mga muntikan pang matumba, yung humilig yung iba. So kumusta po ang trabaho ninyo dyan ngayon? Ngayon ba ay balik na kayo sa normal or suspended ang klase? Kahapon po, after po ng earthquake, sa school po namin, hindi naman po sinuspend yung klase kasi wala naman pong nangyaring hindi maganda. Pero ngayon po, talagang dito po sa Taiwan ay holiday po ngayon. So wala po kaming pasok ng Thursday and Friday po. Pero sa mga friends ko po kahapon na nasa Hualien, sinuspend po yung klase nila. Oo, nako. Yung mga nasa Hualien na may mga kamag-anak dito sa Pilipinas, tsak na pumuputok na yung telepono sa dami ng tawag at pangungumusta. Pero sabi mo naman, ikaw na makapagsasabi na yung mga naroroong mga kababayan natin, wala namang nabalitang nasaktan. Wala naman po so far po sa circle of friends ko po. Okay naman po sila. Oo. Yung mga circle of friends kaya namin na baka... Sino mo circle of friends mo dyan sa Taiwan? Kahit nga tour guide natin, hirap na hirap tayo alalahanin yung pangalan yung circle of friends namin Edwin Duque dyan sa Taiwan. Baka, sa Taipei 101? Sa Taipei 101. Ay naku, safe po sa Taipei 101. Talagang uuga-uga lang po yun, pero hindi po yun matitinan. Tingnan mo nga yung 101. Tingnan mo nga yung entrance 1 tsaka yung entrance 2 tsaka yung exit 1 tsaka yung exit 2 kung natitira pa. Naligaw ako riyan Ay, may naligaw. Opo, talaga maliligaw ka po talaga doon. Naligaw ako sa paghahanap dyan Naligaw siya kasi naghanap siya na naliligaw. Anyway, Rachel, thank you. Thank God actually for keeping you safe. Si Teacher Rachel ay may gustong batiin na kanyang mga kamag-anak or anong message. gusto mong sabihin sa mga kamag-anak dito na nag-aalala sa'yo. Boyfriend mo sa Pinas, baka naman inaalala ka na. Ay, yung yung fiancé ko po, andito din po siya sa Taiwan. Nasa workday po siya kahapon. Opo. And so far, okay naman po sila. Yan bang fiancé mo? Ay pareho lang kayo ng circle of friends. Hindi po. Kaiba po kami ng friends. Ay, hindi ba siya Pinoy, Teacher Rachel?
Pinoy po. Pinoy. Factory worker po siya dito. Ah, Sa Taiwan. Sige. Kahapon nga po nasa 8th floor po siya ng building at talagang nangatong daw po yung niya, yung binti niya, tapos yung mga buntis daw po nahimatay doon sa nila sa pub nila kahapon. Nako, talaga Sobrang naman. kaba. Oo, talaga. Nakakapag pa ba? Pag ganyan ba kalakas, nakakapag duck cover and hold pa rin ba Parang kayo? hindi na naiisip Hindi na, no? Hindi na. Sir Henry, kahapon po talaga hindi. Tapos, nung pagpasok ko po ng classroom kahapon, sabi ng estudyante ko sa akin, nasa loob po daw siya ng elevator nung nangyari yung Lindol. earthquake. Grabe. Oo, Nga sabi pala. ko sa kanya, okay ka lang ba? Hindi ka ba na-trauma? Sabi niya, hindi, teacher. Anong Sanay naman tinuturo po mo? kasi sila English language tinuturo mo? English language? Apo, English po. Oo. English po. Elementary teacher po at high school teacher. Oo, galing naman talaga. Very good. Talaga. Sige, good luck sa inyo at sana'y Ingat, Teacher mas Rachel gumanda pa ang dyan. trabaho ninyo. Thank you riyan. po. Okay, imbita. Thank you po. Thank you so much po. Alright, Thank you. salamat Rachel. Thank you. Si Rachel Balonzo, isang teacher sa Taiwan. Damdamin Bayan. Oo, kami minsan na rin kasi kaming nakarating dyan sa Taiwan, kaya Sobrang memorable sa akin ng memorable Taiwan. talaga yan yung Lalo po Taipei yung 101 Taipei talaga ang hindi ko makakalimutan. 101 kasi. Talagang nagkandaligaw ho ako yan Ang Tapos hirap muntik pa talaga. maiwan ng bus. Oo. Sa paghahanap ko sa nawawala, ay muntik na rin ako nawala. Sino mo na yung nawawala? Sino, chika? Kasi, Hindi 25 minutes after 9 in the morning, we'll be back. Ako po si Henry Uri. Kasama ko si Sister Elaine Echo. Apit. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin. Baka ito siguro dapat matiim kayong nakinig kanina doon sa aming panayam, sa aking panayam kay Secretary Yulo, ha? Wag nyo naman ho kasing wag nyo namang dapurakin at wag nyo namang baliwalain ang Environmental Compliance Certificate. Magsimula kayo, kung magninegosyo kayo, magsimula kayo at magnegosyo kayo ng tama. Anumang bagay na sinimulan nyo sa mali hanggang sa dulo. Kaya simulan nyo sa tama at saka magandang negosyo laging compliance sa lahat ng requisitos ng batas at mga permisong kailangan mapa local government o mapa national government agencies pa man yan. Pambihira kayo kung kayo naman lalo kung ang inyong negosyo may kinalaman sa food chain o food security, nako, mas maganda talagang kay compliance, ha? Kanya, kita mo ba, Sister El, ang nangyayari ngayon? Bakit ba tayo sobrang init? Bakit hindi kagaya ng mga unang panahon na mainit din naman? Oo, pero yung init noong unang panahon kumpara ngayon, sobrang iba. Kasi, of course, yung climate change, gawa ng matindi na yung At saka nga ngayon lamang nakakaranas tayo na nagsususpindi ng klase ang mga paaralan dahil sa sobrang init. Nagsususpindi lang naman dati tayo dahil pag umuulan at may bagyo. Pero ngayon ay pati mainit. Sapagkat tayo ay masyadong nagiging babaya sa ating tungkulin bilang tao sa inang kalikasan na siya nating hantungan dito sa mundong ibabaw. Yung hindi nyo pagsunod sa ACC, ibig sabihin lang nun, lumalabag kayo sa batas, ginagawa ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin sa inyong negosyo kahit pa ito'y nakakasansala sa inang kalikasan. Nagiging abusive. So ito ang bunga. Ito ang bunga kung bakit tayo nakakaganito na saksakan ng kainit, nagiginto-ginto sa labas. Kahit dito kami, naka-air condition na kami. Pag binuksan yung pintuan, yung hulab sa labas, pumapasok na katakot-takot. Damdamin. Samantala, sa Kongreso, ang DMW.OWA ay hinikayat na bumuo na rin ng mekanismo para sa regular na update sa kalagayan ng mga Pinoy sa Taiwan. Si RH number 12, Milky Regular. Milky. And at Sister L, dapat bumuo ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ng mekanismo para sa regular na update sa kalagayan ng mga Pilipino sa Taiwan. Ang atin ay ginawa ni Kabayan Party List Representative Ron Salo, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, matapos ang magnitude 7.4 na lindol kahapon sa Taiwan. Ang kay Salo, kailangan aktibong monitoring sa sitwasyon sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Taiwan sa koordinasyon ng MECO o ng Manila Economic and Cultural Office. Nanawagan din si Salo sa iba pang concerned government agencies na tiyakin ng tulong sa mga OFW sa Taiwan at koordinasyon sa kanilang pamilya naman dito sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Migrant Workers,
As of March 2023, nasa 151,562 Filipinos ang nagtatrabaho sa Taiwan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, ilang nasunugan sa San Dionisio dyan sa may Parañaque City. Nirereklamo ang umano'y insidente ng pagnanakaw. Grabe naman, nasunugan na ninakawan pa. RH27, Noche Kaka sa detalye. Noche. Sister El at Henry, sinalakay ng magnanakaw ang tunog sa tramo 2 sa Barangay San Dionisio sa lungsod ng Parañaque. Ayon sa mga nasunugan, grupo-grupo ng kalalakihan ang dumating kagabi na nakatakip ang mukha. Nakala umano nilang tutulungan sila sa pagsasalba ng kadamitan. Ngunit kalaunan na bantay sa lakay pala. Karamihan umano sa nawawala ay mga cellphone, laptop, electric fan at iba pa. Maski pa daw ang mga hindi natulog ang bahay ay nawalan rin ng gamit dahil tumutulong sa mga bumbero. Ngunit pagnanakaw pala ang pakay. Samantala, ininungkahi ng mga nasunugan kaya Barangay San Dionisio Chairwoman Eva Olivares na huwag nang pahintulutan na makapagpatayo muli ng bahay ang isang alias Joseph. Paliwanag ng mga nasunugan na Sister El at kay Henry, ginagawa lang umanong drug den ang naturang bahay na pinagmulan ng apoy kung sino-sino lang umano ang mga pumapasok sa naturang bahay. Sa panayam naman ng DCRH kay Kapitana Eva Olivares, i-verify pa umano nila ang reklamo saka sila magdesisyon kung papayagan pa makabalik sa nasunog na bahay ang inireklamo na ngayon ay hindi pa nagpapakita. Kagabi nasunog ang nasa 15 bahay sa lugar na umabot sa ikatlong alarma. Patuloy naman ang investigasyon ng Parañaque BFP. Mula sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nutika Katultuloy sa pagbabalita at sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. Samantala, 21 minutes before 10 in the morning, ang Manila Police District, nako, blanco pa rin ho sa motibo ng pamamaslang sa isang babae dyan sa Tondo, Maynila. Si RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Inaalam na nga ng Manila Police District ang motibo ng pagpaslang sa isang babae sa loob ng kanilang bahay sa Barangay 155 Tondo, Maynila kagabi. Kinilala ni Police Captain Dennis Turla, ang hepe ng Homicide Section ng MPD, ang biktima na si Rosette De Castro, 40 anyos, residente ng Laong, nasa Tondo. Ayon kay Captain Turla, matindi ang galit ng mga suspect sa biktima dahil sa dami ng putok ng baril na tinamo ni De Castro sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nabatid sa mga residente na tumakbong kagawad ng barangay ang biktima noong nakalipas na barangay election. Sinabi ng mga nakasaksi, bumili pa ng sigarilyo sa tindahan ng biktima. Ang isa sa mga suspect, ilang sandali ay pinasok na ang bahay at pinagbabaril ang biktima. Tumakas ang dalawang suspect na sakay ng isang motorsiklo. Ang biktima naman ay naisugod pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, isa rin dito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Boy! Samantala, si Nicole. Sa ating Your Business is Our Business report of vehicle production sa Pilipinas. Pero bago siguro partner muna si Nicole. Secretary Ivan Oy, kayo'y amin ho sanang hihilingin makapanayam uli sapagkat talagang personally kami ho'y nagtatanong na rin, ano bang nangyari sa SIM card registration law? Bakit hanggang ngayon ho, ang dami pang nakakapag-text sa amin, ang kung ano-ano. For example, halimbawa, ito may nag-text sa akin, Dear BDO client, wala naman ho akong kuwan sa bangkong are. Ang akin hong pera, ibinubuhol ko lang sa aking sa garter ng aking karsunsilyo para hindi manakaw. Bakit ako itetext ng ganun eh? Cash ka pala, cash. Pero kidding aside, as part of our continuous effort to bring you the best online banking services, we request that you validate your account information to continually access mobile banking and receive an OTP. Tapos proceed to. Nako, yan. pag yan kinlik mo,
failure to do, may ano pa, may pananakot pa ha, may pananakot pa. Failure to do so will result. Manginig ka na daw, manginig ka. Kita mo, ang antindi ng antindi ng banta eh. Pag hindi mo ginawa, failure to do so, di ba? Kapag ikaw ay bigong gawin, will result in an account suspension. Oo, magre-resulta sa... Wala pa man akong account, sinususpindi nyo na. Tinamaan kayo ng kulugo. Ay, paano ga ito? Di ba? Siyempre, kung ang mapapadalhan nito ay meron ng account sa BDO, ay makiklik mo itong ibinibigay nilang link. Oo, siyempre, kasi ikaw bilang baka kailangan ko pa naman yung account ko na yun na active, di ba? Ay di, paano nga? Ay, dami. Wala. Ay, hindi naman ho ito iisa, hindi ni minsan. Tapos, kahagabi, numero lang ba yan, partner? Numero lang? Kagabi, nag-text naman, download app to get free rewards, 50,000 pesos, 100% first deposit bonus. Ano ga ari mga tinamaan ng kulog na aring, meron pang isa. April's best offer is here. Join Go Jackpot. Aba, ay talagang... may email pang namumutaktakan nga eh. Hindi ko na nga maintindihan. I-block mo pagka ganyan. I-block mo na lang yung number. Ay, kung wala ka nang gagawin siya maghapon kundi mang-block naman pag ginawa mo naman na rin. Pero ako so far, siguro nung simula na mag-register ako ng SIM card partner. Pero totoo yan, may na-receive ako siguro mga 3. Pero ngayon wala na Hindi ka naman pare-pareho na tayong register ng ating SIM card. Ay wala nang ginawa kundi pagka block, delete, block. Ay wala nang mauupisyo sa maghapon. Kundi manggarni na lang ng manggarni, talaga naman Secretary Ivan, DICT, Yusek Ramos. Ano yung use na yung ating lahat ng personal na impormasyon na ibinigay natin sa kanila para nga makaiwas sa ganitong mga klase ng modus. May ganito pa rin naman pala. Nakakaiyamot naman. Wala ka naman pinagbibigyan ng number mo ibigay ikaw kahit... Kaya masama pa miski natutulog na kakalampagin pa na sa ay talaga. Buti nga nawala na yung mga nang-i-scam na nanggagamit ng pangalan no? Oo, masama naman ito. Wag naman. Sana naman magkaroon na ng hindi ko alam kung ano bang kapangyarihan itong SIM card registration law na ito. Bakit talagang may ganito pa tayo? Siguro marami naman ang hindi lang nagreklamo. Ikaw ba? Nakakatanggap ka pa? Ngayon, itong mga ilang buwan na wala na ako natatanggap. Pero nung kahit naka-register na ako, may mga paisa-isa pa rin talagang pumapasok. Ba't kaya ako tinetics naman ito? Alam siguro marami akong pera. Bakit kaya pa? Mabigay ka naman daw kasi. Share your blessings daw, Nino. Wala nga akong deposito. Hindi nga ako uso sa akin yan. At yung pera mo nakalastiko lang nakalastiko. Tapos nasaan? Karsonsilyo mo. Nakalastiko sa garter ng brief. Paano ka kayo? Yung garter ng brief mo, bacon. Hindi, pero kidding aside, dinadaan lang rin sa biro pero nakakabarino. Pero seryosong yan usapin. Dahil baka mamaya, may mga nabibiktima pa rin, di ba? Ito sa GCash na nga lang. Nasa GCash mo na yung pera, makukuha pa ng ibang tao. Tsaka, partner, for the end time, ang sinasabi natin, para ka kasing nananakawan ng pagkataot pribasiya. Yes, kapag ang iyong numero hindi mo naman ipamimigay, at hindi mo naman ipinamimigay at hindi mo naman dadala kung kani-kanino, bigla na lang may magte-text sa iyo nang hindi mo naman kilala. Random numbers. At pagkatapos, ang ite-text pa sa iyo ay hindi mo naman namumutaktakan kung ano. Ay di ka naman parang nakakasama naman talaga ng loob yan. Ay, yun na nga ang halimbawa ite-text ka na biglang, "Hi, ako nga pala si Garine. Ako gay nakikilala mo pa." Ay, minsan sino ga ari? Hindi ko naman kilala, ako biglang naalaala na rin. Oo. Bago ang buntot pautang naman, ay di kay lalo naman. yung kumusta ka, bla 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 bla. Buti sana kung kumusta ka, aking mahal. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Kung ako'y wag mo akong intindihin. Nakakaraos din. Buti sana kung ganyan ang mga text di ba? Oo, ay hindi Parang gusto mo yatang kumanta. Teka muna. We have 14 minutes to go before 10 in the morning. Babalik kami ni Sister El. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri,
Kayo ba, Kuya Melvin Donato, Kuya Ray Taladro, Kuya Norman, ang inyo bang lisensya ay papel pa rin? Kanina sabi ni Assistant Secretary Vigor Mendoza ng LTO, starting April 15, yung inyong mga lisensyang papel ay gagawin ng yung plastic cards na po yan. Oo, gagawin ng very presentable na lisensya naman. Kasi yung lisensya mo ba papel parang hindi mo hindi naman papel. Ako, yung sa akin, ako na. Yung sa akin kasi customize yung akin Oo. Customize talaga. Customize yung akin. May rainbow? Pwedeng ipang-withdraw yung akin Ay, gusto ko din yan. Ay, pero yung mga nag-aantay ng lisensyang papel, lisensyang plastic. Yung card plastic na card. Oo. Sabi ni LTO Chief si Asik Vigor Mendoza, come April 15, magsisimula na sila. Magre-release na sila. So lahat ay makakatanggap na ng lisensyang plastic. Ngayon, yung mga hindi makakapunta sa LTO, magtatap sila ng courier. Yun yung sinabi niya kanina na dahil nga ngayon ay nag-i-innovate na din ang ating mga ahensya ng gobyerno. Kung kayo po ay walang oras at i-check nyo lamang po dun po sa LTO portal kung saan nyo pwedeng kunin yung inyo pong mga lisensya at pwede nyo po yung ipa-pick up sa courier. Pero kayo magbabayad. Baka naman sabihin ninyo. LTO yung magbabayad. Hindi kayo na magbabayad. Pero mas convenient naman na ito, partner. Kasi kung halimbawa kung taga Laguna ka, pupunta ka pa sa isang branch ng LTO, mamamasahe ka para kunin kung pwede mo namang ipa-courier na lamang, iyon, mas maigi po yun, wala nang dahilan. At least yung mga yung plaka, yun yung nababanggit ni LTO Chief Mendoza kanina, pati plaka. Pati plaka. Ito ho naman pala dun sa mga kagaya naming probinsyano na magagawi din sa Metro Manila at magkakaroon ng traffic violation sa mga bayan-bayan at syudad din sa Metro Manila, hindi na ho pinapayagan ng Supreme Court na yung lisensya ninyo kukumpiskahin ng mga deputized traffic enforcers ng LGU. Ang tanging pinapayagan na lang batay sa ruling ng Supreme Court ay ang kukumpiska lang ng lisensya nyo MMDA lang at saka LTO. LTO lang. At saka PNP siyempre naman. Pero maliban dyan, baka mamaya yung mga traffic enforcers, with all due respect, nagtatrabaho lang naman sila, kanya lang wala na silang authority. Pwede kayong sitahin naman. Pwede kayong tanungin tsaka sa Privacy Act pala. Privacy Act. Mayroon ding Memorandum 202 Series of 2003 ang National Privacy Commission na yun hong mga gwardya sa mga subdivision ay hindi na ho pwedeng mangumpiska o kumuha ng lisensya ng mga papasok sa subdivision. Kung kayo papasok sa subdivision at sasabihin ng gwardya na, sir, saan po kayo? Akin na po ang inyong lisensya. So iwan ninyo ang inyong lisensya. Siguro. Wag niyong ibibigay. So ID na. ID na lamang po. ID na lang inyong ibigay o kaya naman iparegister din yung inyong pangalan. Any valid ID, okay na po yun. So dapat siguro maging aware. But not the license. Ma-educate din yung ating yung mga nagbabantay sa mga subdivision. Kasi ang dami kasi sa lisensya, pag napansin niyo, basahin niyo harap at likod. Ang daming naririyan information. Pagka yan ibinigay ninyo, marami makukuhang impormasyon sa inyo. Kanya talagang hindi pinapayagan na ngayon. Pagpasok ninyo ng mga subdivision nyo, mga security guard, nakaibigan natin, alam naman natin, marami tayong friends na mga security forces. Wag na kayong mag-ask ng wag na kayong manghingi ng lisensya. Alright, para malinaw ang lahat sa ating usapang Lisensya 101.
Ngayon. Pero pinag-uusapan natin ang lisensya, may kinalaman yan dito sa Your Business or Business Report ni Nicole. Dahil ang vehicle production sa Pilipinas tumaas sa unang 2 buwan ng 2024. Wow. Ibig sabihin, marami ang bumibili dahil marami ang ginagawa. Kaya pala naman ang traffic lalo na nagka-bujol-bujol. Bujol-bujol na ang traffic pero, nito ang traffic ko talaga magandang indikasyon niya ng lumalagong ekonomiya. Kaso naman, pag sobrang traffic, nalulugi naman ang ekonomiya. Ganun yan. Indikasyon niya na gumagalaw ang ekonomiya, kaya dapat magagaling ang ating mga gobyernong nasyonal at lokal. Pero ang Pangulong Marcos nag-order na naman. Bumuo na nga siya ng task force. Ng task force na mag-aaral kung yung traffic ba natin palalalain pa o paano paano palalalain. Alam mo, maganda siguro isa sa mga maipatupad natin. Kung bibili ka ng sasakyan, dapat may sarili kang parking. Kapal naman ang mukha mo, gigigil ako dun sa mga nakapark sa gilid ng daan Kaya nga si Kuya Aya Yupangko pag nagmamaneho napaka-cool lang yan. Ayaw niya nang natatraffic. Pasipol-sipol lang yan. Pahalik-halik lang sa katabi. Nicole Lopez, go ahead with your report. Nicole? Mas lumakas pa ang vehicle production sa Pilipinas dahil sa tumaas na demand sa mga sasakyan sa pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Sa datos mula sa ASEAN Automotive Federation, 11,608 na sasakyan ang nagawa sa Pilipinas noong Pebrero, higit 20.1% na mas mataas mula sa 9,662 units na nagawa noong Pebrero 2023. Kung titingnan naman ang datos mula Enero hanggang Pebrero, 22,379 na motor vehicles ang na-assemble sa Pilipinas, 20.9% namang mas mataas kumpara sa kaparehong period noong 2023. Dahil dito, pumangalawa ang Pilipinas sa Myanmar sa mga bansa sa ASEAN pagdating sa paglago ng vehicle production at pangatlo naman sa volume. Kung pag-uusapan ang motor vehicle sales, pumangalawa pa rin ang Pilipinas sa Myanmar sa datos na 19.4% kung saan 72,132 units ang naibenta sa pagtatapos ng Pebrero mula sa 60,404 units sa kaparehong period noong 2023. Sa aspeto naman ng motorcycle at scooter production, ang Pilipinas ang pangalawa naman sa huli sa output sa unang 2 buwan ng 2024. Sa datos ng AAF, 208,666 units ang na-assemble sa Pilipinas, 13% mababa sa 240,197 units na nagawa sa kaparehong period noong 2023. Ang Pilipinas din ang may ikalawa sa pinakamalaking pagbaba sa motorcycle at scooter sales nang makabenta lamang ito ng 266,434 units, 10% mas mababa kumpara naman sa 296,433 units noong nakaraang taon. Malaysia naman ang may pinakamalaking pagbaba sa bentahan ng motorcycle at scooters, maging ang Thailand at Indonesia. Tanging ang Singapore lamang ang nakapagtala ng paglago sa motorcycle at scooter sales sa 13.5% sa nasabing period. Sa kabuuan, bumaba ng 10.2% sa 655,140 units ang bentahan ng motorcycle at scooters sa ASEAN region mula Enero hanggang Pebrero mula sa 729,384 units noong 2023. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 44 centavos kada US dollar, habang naitala sa $89.35 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Nicole. Uy, tama-tama pala. May $1 pa ako rito. Oo. Akala ko naman ilang dolyar
Yung na itago. Bakit ba? May $1 pa ako rito. Tama-tama. Dahil ko kayo na may $1 pa ako rito. Yabang na yabang. Yabang na yabang. Sige, palit mo kung magkano na. Alam mo, Oy, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Oh, di ba, Justice? Oh, Tawa-tawa kita mo ako naman, sa'yo, Justice. napaka- $1 lang. Kaya nga wala akong kaso sa ombudsman eh. Napakawalang niya mo talaga eh. Hoy, Ka-Els Bartolome, magandang umaga ah. Napapasana all siya sa padala sa atin ni General Dizon eh. Oo. Thank you sa mga yung mga fans mo sa Oh, Diyos yung mga mabalis ko ah. fans mo sa Balabar, Batangas na ang pamuto eh nanlalagkit na ay kayo eh. Salamat po. Kami magpapaalam na. Thank you. Sa kanan po nila kay Deo Macalma. Sumayin nyo na ang damdaming bayan. Ako po si Ka Henry Uri. Sister El po, Elaine Apiti, stay safe everyone. God bless po. Bye! Let's love, baby. Let's get it on. Skilan. Mag-Skilan. Isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na